Nagulat ang lahat nang makita nilang ang buwan ay tuluyang naging kulay dugo. Maging ang buong Red Moon City ay nabalot ng mapulang liwanag na tila papalubog na ang araw. Lahat ng tao sa lungsod ay sabay-sabay na tumingala sa langit habang hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ayon sa alamat, ang paglitaw ng Blood Moon ay hudyat na sa loob ng isang buwan ay magbubukas na ang isa sa 4 na secret realm sa lupain ng Chanwu Continent. Ang Everlasting Earth na siyang tanging matatagpuan lamang sa Eastern Region ay muling lilito sa Purple Cloud Peak sa labas ng Red Moon City. Dahil sa biglaang pangyayaring iyon ay walang sinuman ang agad na nakapag-isip kung ano ang susunod na mangyayari. Habang nakatingala pa rin ang lahat sa mapulang buwan ay biglang napansin ni Jiang Rubing na kakaiba ang kalagayan ni Leon Xiao. Nababalot ito ng malamig na pawis at namumutla ang kanyang mukha habang mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. Dahil sa labis na pag-aalala ay agad siyang lumapit upang alalayan ito. Pilit namang ngumiti si Leon Xiao at sinabing bahagya lamang siyang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam at mawawala rin iyon matapos siyang makapagpahinga. Agad siyang inalalayan ni Jiang Rubing hanggang sa makaupo sa isa sa mga trono upang makapagpahinga. Halos malugmok naman ang mga young master na may pagtingin kay Jiang Rubing, gayong mas lalo nilang napagtanto na mayroon ng nanalo sa puso nito bago pa man ang kompetisyon. Sa kabilang banda naman, nang makita ni Ning Qiu ang sitwasyon ay kusa itong lumapit at nag-alok sa ating bida ng tulong na gamutin. Ngunit sa sobrang pagkataranta ay dali-daling tumanggi si Leon Xiao, sabay ng atwiran na lamang na dati na niyang karamdaman iyon at kusa rin itong mawawala, kaya huwag na siyang alalahanin. Bahagyang nagtaka si Ning Qiu sa kakaibang reaksyon ni Leon Xiao pero hindi na niya ito pinilit at hinayaan na lamang itong magpahinga. Sa isip-isip ni Leon Xiao ay hindi maaaring malaman ng iba ang kanyang sitwasyon patungkol sa Moon ay dahil kung matutuklasan ito ng kahit isa man sa naruroon ay manganganib ang kanyang buhay. Kahit proteksyonan pa siya ni Ning Qiu ay tiyak na hindi iyon sasapat sa dami ng expert sa Red Moon City na mayroong galit sa mga mapupulan niyang mata. Maya-maya pa ay biglang lumapit si Ruan Yuanzi para magtanong kung paano nagkakilala sina Ning Qiu at Leon Xiao. Subalit maikli lamang ang isinagot ni Ning Qiu kung saan tadhana lamang daw ang nakapagtagpo sa kanilang dalawa. Bagamat hindi na siya nagpaliwanag pa ay alam ng lahat na hindi ganoon kasimple ang kanilang relasyon. Sa kanilang isipan ay walang dahilan para harapin ni Ning Qiu ang lahat ng nagtangka kay Leon Xiao, pati na rin ang labanan ng buong Death God Palace alang-alang lamang dito. Samantala, bagamat hindi naging masaya si Ruan Yuanzi sa lahat ng nangyari ay mas gumaan pa rin ang kanyang loob. Dahil wala na sina Li at ang iba pang pinakamalalakas na kalaban ay halos tiyak na ang tagumpay ng kanyang anak na si Ruan Zimao sa nalalapit na paligsahan. Kasabay nito ay muling bumalik ang usapan tungkol sa Blood Moon at tinanong ni Dong Menyao kung tunay bang hudyat ng paglitaw ng Everlasting Earth ang pamumulan ng buwan. Dagdag ba niyang tanong kung palagi ba raw itong eksakto at hindi nagkakamali, gayong importante raw na malaman nila iyon. Ipinaliwanag naman agad ni Ruan Yuanzi na bagamat maaaring magkaroon ng kaunting paglihis sa oras base sa tansya nila ay halos tiyak naman na magaganap ang paglitaw ng Secret Realm sa loob ng isang buwan. Nang marinig iyon ay agad na nagpahayag si Dong Menyao na kailangan niyang bumalik sa Soul Devourer sect upang iulat ang lahat ng nangyari, lalo na ang patungkol sa traidor nilang miyembro na si Dong Menyuan. Naglakas loob din siyang hilingin na huwag muna itong patayin dahil tiyak na personal na makikialam ang kanilang sect master sa usaping iyon. Sandaling natahimik si Ruan Yuanzi sa hiling ni Dong Menyao sapagkat alam niyang wala na sa kanya ang kapangyarihan na magdesisyon patungkol sa usaping iyon. Ang lahat ay nakasalalay na ngayon kay Ning Qiu na nakahuli kay Dong Menyuan, kaya kung anuman ang maging hatol nito ang masusunod. Pero walang anumang emosyon, tumingin si Ning Qiu kay Dong Men-kun at malamig na sinabi na wala siyang magandang impresyon sa Soul Devourer sect. Kahit pa raw personal na humarap si Wang Fubi na sect master nila upang mamagitan ay malaki pa rin ang posibilidad na mamatay si Dong Menyuan. Nang marinig iyon ng lahat ay napuno ng malamig na pawis ang kanilang mga katawan, gayong napakatapang ng mga salitang iyon, lalo na't ang tinutukoy ni Ning Qiu ay isa sa pinakamakapangyarihang pinuno ng 7 major sect ng kontinente. Gayunpaman, matapos ang ilang sandali ay muling nagsalita si Ning Qiu. Sinabi niyang bilang paggalang sa katayuan ng Wang Fubi bilang pinuno ng 7 major sects ay bibigyan niya ito ng kaunting respeto. Ngunit kahit ganoon daw, malinaw niyang ipinahiwatig na hindi pa rin magbabago ang magiging kapalaran ni Dong Menyuan sa mga kamay niya.
Matapos marinig ang sagot ni Ning Qiu ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Dong Menyao. Agad siyang nagpasalamat at nagpaalam dahil kailangan niyang magmadaling bumalik sa Soul Devourer sect upang iulat ang nangyari kina Dong Menyuan pati na rin ang nalalapit na paglitaw ng Everlasting Earth. Kasabay nito ay nagsimula na ring magsiuwian ang mga makapangyarihang expert na nakaligtas sa naganap na labanan. Halatang nabigla silang lahat sa mga pangyayaring kanilang nasaksihan lalo na sa paglitaw ng Blood Moon at sa nalalapit na pagbubukas ng Secret Realm. Samantala sa City Lord's Mansion ay hindi maitago ni Jiang Churan ang pananabik sa kanyang mukha. Mahina niyang sinabi sa sarili na sa wakas ay dumating na rin ang pagkakataong mapasa kaniyang mga kamay ang Chanzi. Para sa kanya anuman ang mangyari ay kailangan niyang makuha ang bagay na iyon kahit paibuwis niya ang kanyang buhay. Agad naman na nag-aalala si Ruan Hangyo kaya ipinaalala niyang napakalakas ng Tianzi at hindi nila iyon maaaring basta-bastahin lamang kaya mas mabuti pang kausapin muna nila si Li Yunxiao upang malaman kung kaya ba nitong tuluyang alisin ang sumpa sa kanilang anak. Kung mangyayari iyon ay hindi na nila kailangang isugal ang kanilang buhay at magiging masaya pa silang lahat. Pero umiling lamang si Jiang Churan at ipinaliwanag na hindi lamang iyon para sa anak nilang si Jiang Raomi kundi para na rin sa kinabukasan ng Red Moon City. Naniniwala siya na kung makukuha niya ang Tianzi ay maaaring mahigittan ng Red Moon City ang iba pang 6 na major sect at hindi na siya kailanman tatawaging pang isang mahinang City Lord. Sa mga pahayag na iyon ay napabuntong hininga na lamang si Ruan Hangyo habang sinasabi na sapat na ang nagawa ni Jiang Churan para sa lungsod. Wala na raw itong dapat na patunayan kaya hindi na raw nila kailangan pansinin pa ang kung anuman na iisipin ng iba. Ngunit ngumiti lamang si Jiang Churan bago seryosong nagbitaw ng mga salitang para rin daw iyon sa sarili niyang landas sa martial daw. Sa kasalukuyan ay halos naabot na niya ang kanyang hangganan at napakahirap ng umusad pa kaya ang Tianzi na lamang daw ang maaaring maging susi niya upang makatawid siya sa mas mataas na antas. Sa oras ba makuha niya raw ito ay isang bagong mundo ang magbubukas sa kanyang harapan ngunit kung mabaigo siya ay maaaring iyon na ang katapusan ng kanyang paglalakbay sa martial daw. Dahil dito ay niyakap siya ni Ruan Hangyo at nakiusap na kahit ano pa ang mangyari ay unahin pa rin niya ang sariling kaligtasan kaysa sa Red Moon City, sa kanilang pamilya at maging sa kanilang anak. Subalit muli lamang ngumiti si Jiang Churan habang mahinahon na sinasabing hindi dapat mag-alala si Ruan Hongyan. Huwag daw nilang kalimutan na isa siya sa iilang pinakamakapangyarihang expert sa buong mundo kaya wala siyang dapat ikatakot. Matapos ang usapin patungkol doon ay agad na sinabi ni Jiang Churan na wala na raw siya gaanong interes sa nalalapit na arena battle dahil naniniwala siyang si Ruan Zimao na ang tiyak na magwawagi. Nagulat naman si Ruan Hangyo sa huling mga pahayag na iyon kaya tinanong niya kung bakit tila pabor pa rin ang kanyang asawa kay Ruan Zimao gayong kitang-kita naman na mas malakas si Li Yunxiao sa maraming larangan. Ipinaliwanag naman agad ni Jiang Churan na ang laban sa arena ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ang tunay na labanan ay nasa likod ng entablado kung saan sinusukat ang impluwensya at talino pati na rin kabuoang kakayahan ng bawat panig. Base sa pagkakakilala niya kay Ruan Zimao ay alam niyang maayos nitong haharapin ang usapin tungkol kay Li Yunxiao kaya kung hindi nito magagawa ang inaasahan niya ay talagang madidismaya siya. Pero biglang sinabi ni Ruan Hangyo na sa kanyang palagay ay wala namang espesyal na nararamdaman si Jiang Rubing para kay Ruan Zimao. Sa halip ay tila mas maganda pa ang impresyon nito kay Li Yunxiao kaya parang dahadaw pa rin sila kung pag-uusapan ang damdamin ng kanilang anak. Napapikit naman si Jiang Churan habang sinasabi na tunay ngang pambihira ang talento ni Li Yunxiao pero napakarami raw ng misteryo tungkol sa pagkatao nito. Sa ngayon ay mas kampante pa rin siyang ipakasal si Jiang Rubing kay Ruan Zimao. Dagdag pa niya na ang paghanga ng isang babae ay maaaring mabuo habang tumatagal ang kanilang pagsasama dahil ang tunay na hinahanap ng isang babae ay seguridad. Taglay naman din daw ni Ruan Zimao ang talento na hindi nalalayo kay Li Yunxiao kaya maaaring matutunan din itong mahalin ni Jiang Rubing pagdating ng panahon. Napailing naman si Ruan Hangyo sa kanyang mga narinig at pagkatapos nun ay pabiro niyang sinabi na mukhang expert din daw ang kanyang asawa pagdating sa kababaihan. Tinukso pa niya ito kung bakit hindi na lamang siya ang agad na pinili noon at napaisip pa sa kanilang dalawa ni Ning Qiu. Napatawa naman si Jiang Churan at tumangging pag-usapan ang bagay na nakalipas na. Kasunod nun ay agad ding naglaho ang kanyang ngiti at sinabi niyang ang tanging ikinababahala niya ngayon ay si Ning Qiu.
Agad namang naunawaan ni Ruan Hangyo ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ni Jiang Churan na labis na mahal ni Ning Qiu si Jiang Rubing kaya kung pipiliin nitong kampihan si Li Yunxiao ay maaaring tuluyang magbago ang lahat ng kanilang plano. Gayunpaman kung mapapatunayan daw ni Ning Qiu ang tunay na pagkakakilanlan at pinagmulan ni Li Yunxiao pati na rin masisiguro nitong ligtas ang kinabukasan nito ay handa siyang pag-isipan ang pagpapakasal ni Jiang Rubing rito. Agad namang tumutol si Ruan Hangyo dahil ayon sa kanya ay hindi dapat pagkatiwalaan ang ugali ni Ning Qiu gayong palagi itong gumagawa ng anumang nais nito nang hindi iniisip ang magiging resulta. Dagdag pa niya na kahit hindi siya tunay na ina ni Jiang Rubing ay itinuring niya pa rin itong parang sariling anak kaya hindi niya hahayaang mapunta ito kay Li Yunxiao na hindi niya lubos na kilala. Maya-maya pa ay nagtanong siya na kung sakaling magkaroon ng alitan ay kaya ba talagang pigilan ni Jiang Churan si Ning Qiu. Ilang sandaling naman na natahimik si Jiang Churan bago mapait na ngumiti at umiling. Ikinagulat naman ni Ruan Hangyo ang rekasayon nito at hindi siya makapaniwalang may nilalang pa rin sa kontinente ang hindi kayang talunin ng kanyang asawa. Ipinaliwanag naman agad nito na hindi usapin ng lakas ang dahilan kung bakit na napailing siya gayong alam niyang hindi siya basta-basta matatalo doon. Kilalang-kilala lang daw talaga niya ang ugali ni Ning Qiu kaya base sa pagkakakilala niya rito ay talagang makikipaglaban sa kanya ito ng patayan kung hindi masusunod ang gusto nito. Ayaw naman daw niyang dumating sila sa puntong iyon gayong ang Red Moon City lang daw ang madedehado kung sakali man na parehas silang mapinsala o may isa man sa kanila ang mamatay. Sa madaling salita bilang City Lord ng Red Moon City bawat kilos niya ay may dalang napakalaking responsibilidad. Kahit pa kaya niyang pigilan si Ning Qiu ay wala ring tunay na mananalo sa kanilang dalawa dahil magiging napakabigat ng kapalit. Kaya kung ipipilit ni Ning Qiu na suportahan si Li Yunxiao ay si Ruan Zimao na raw mismo ang baalang humanap ng paraan upang lutisin ang problemang iyon gayong wala siyang balak na makialam sa sandaling dumating na sa ganun ang sitwasyon. Napasimangot naman si Ruan Hangyo nang marinig ang mga sinabi ng kanyang asawa. Matapos masaksihan ang lakas na ipinamalas ni Ning Qiu sa pamamagitan ng water curtain ay alam niyang kahit magsanib pa sila ng kapatid niyang si Ruan Yuanzi ay hindi pa rin nila kayang talunin ang babaeng iyon. Napansin agad ni Jiang Churan ang pagkalungkot ni Ruan Hangyo kaya napabuntong hininga na lang siya at napasabing masaya siyang muling lumabas na si Ning Qiu mula sa Peach Blossom Cove at higit pang lumakas ang kanyang cultivation. Ngayong magbubukas na ang Secret Realm ay maaari na niyang ituon ang buong atensyon sa paghahanap sa Tianxi. Nagulat si Ruan Hangyo at agad siyang pinigilan. Nakiusap itong huwag magsalita ng ganoon dahil labis siyang kinakabahan. Ngunit ngumiti lamang si Jiang Churan sabay nagwika na kahit pa may mangyari sa kanya ay walang magiging problema dahil hanggat nasa Red Moon City si Ning Qiu ay walang sinuman ang makakagambala sa kanila. Dahil dito ay lalong nagulo ang isip ni Ruan Hangyo at tuluyan na niyang isinantabi ang nalalapit na challenge tournament. Maya-maya ay biglang napasigaw si Jiang Churan sa labis na pagkabigla. Halos hindi makapaniwala si Ruan Hangyo dahil bihirang-bihira niyang makitang mawalan ng kontrol ang kanyang asawa. Agad niyang sinundan ang direksyon ng tingin nito at nakita niyang ang trono ni Li Yunxiao ay nagsimulang maglabas ng nakakasilaw na liwanag. Unti-unti itong nakipag-ugnayan sa anim pang trono hanggang sa sabay-sabay na umangat ang mga ito sa ere at bumuo ng isang malaking formation. Pagkaraan ay nagsimulang magtipon ang lahat ng liwanag sa katawan ni Li Yunxiao. Namutla si Ruan Hangyo at hindi makapaniwalang nagtanong kung ano ang nangyayari. Mabigat naman ang ekspresyon sa mukha ni Jiang Churan bago nanginginig na sinabing mukhang pinili si Li Yunxiao ng maalamat ng divine technique ng Red Moon City. Hindi niya akalaing na-activate ni Li Yunxiao ang nakatagong mana ng martial arts na nasa loob ng 7 trono. Bilang isa sa 7 sect masters maging siya ay hindi napigil ang magmura sa sobrang pagkabigla. Agad namang naalala ni Ruan Hangyo ang lumang alamat at nagtanong kung hindi ba matagal nang nasira at isinara ang martial inheritance na nasa loob ng mga trono 10,000 taon na ang nakalipas. Tumango si Jiang Churan at ipinaliwanag na totoo iyon. Ngunit bago tuluyang isara ng dating City Lord ang mana ay iniwan nito ang sarili niyang martial inheritance sa mismong selyo. Sa loob ng 10,000 taon ay wala ni isang taong nakapagbukas nito kaya inakala ng lahat na isa lamang itong alamat kaya hindi niya akalaing totoo pala ito. Nang marinig iyon ay tuluyan ding natulala si Ruan Hangyo. Hindi niya inakalang masasaksihan pa niya sa kanyang buong buhay ang isang tunay na martial inheritance.
Maging si Jiang Churan ay naging napakaseryoso habang ipinaliwanag niyang ang dating City Lord na nag-iwan ng mana ay kinikilalang pinakamakapangyarihang pinuno ng Red Moon City sa nakalipas na 10,000 taon. Kung ang isang taong tulad nito ay nag-iwan ng sariling martial inheritance ay tiyak na isa itong pambihirang kayamanan. Dahil dito ay mariin niyang sinabi na anuman ang mangyari ay kailangan nilang masigurado na mananatili si Li Yunxiao sa Red Moon City. Sa kabilang banda naman habang nagpapahinga si Li Yunxiao sa ibabaw ng trono ay muli na namang bumalot sa kanya ang isang sinag ng liwanag. Napatitig ang lahat sa kakaibang tanawin. Agad nilang naalala ang alamat tungkol sa martial inheritance ng Red Moon City at ang kanilang mga puso ay napuno ng inggit selos pati na rin matinding pagkamuhi. Pinakamatindi ang naging reaksyon ni Ruan Zimao. Halos manginig siya sa sobrang selos habang pinagmamasdan kung paano minamanan ni Li Yunxiao ang pinakamataas na martial art ng Red Moon City na isang banal na kakayahang walang sinumang nakapagmana sa loob ng 10,000 taon. Sa isip-isip pa niya kung wala lamang si Ning Qiu ay matagal na sana siyang sumugod upang pigilan ang nangyayari kahit pa ikapahamak niya iyon. Samantala nahihiya namang nagtanong si Jiang Ruobing kay Ning Qiu kung iyon ba ang tinatawag na maalamat na martial inheritance ng kanilang lungsod. Tumango agad si Ning Qiu habang nakatingin kay Li Yunxiao. Sinabi niyang napakapalad talaga ng binatang iyon at lalong nakatitiyak siyang hindi ito isang ordinaryong nilalang. Pabiro pa niyang sinabi kay Jiang Ruobing na kung ito ang mapapangasawa nito ay siguradong hindi siya lugi. Dahil doon ay namula ng husto ang mukha ni Jiang Ruobing. Agad niyang sinabi na magkaibigan lamang sila ni Li Yunxiao kaya huwag na raw magsalita ng kung ano-ano ang kanyang master. Ngunit natawa lamang si Ning Qiu sabay napasabi na wala namang makakatalo kay Li Yunxiao sa tournament kaya sa huli ay magiging asawa pa rin niya ito. Lalo pang nahiya si Jiang Ruobing at sa sobrang hiya ay tinapakan niya lumayo na siya ng kaunti habang nagreklamo sa kanyang master. Napangiti naman sila Nolan Jishuan sa kanilang nasasaksihan dahil ngayon lamang nila nakitang nagkaganito ang kanilang kaibigan at natitiyak nilang may nararamdaman din talaga ito kay Li Yunxiao. Hindi naman na nakapagpigil pa si Ruan Yuanzi nang makita ang sitwasyon ng kanyang anak na unti-unti na nadudurog. Dahil doon ay nagtungo siya kay Ning Qiu at sinabing hindi yata nararapat na isang tagalabas ang magmana ng pinakadakilang martial arts ng Red Moon City. Ngunit malamig lang na sumagot si Ning Qiu na ganun din ang pananaw niya pero 10,000 taon na raw ang nakalipas ngunit ay wala ni isa mang taga Red Moon City ang nakakuha ng mana ng 7 trono. Kaya ngayon daw na mapupunta na ito kay Li Yunxiao ay hindi na rin masama na hayaan nila ito. Hindi naman agad sumuko si Ruan Yuanzi kaya nangatwiran siya na kahit walang nakakuha nito sa Red Moon City ay pag-aari pa rin nila ito at baka balang araw ay may isang tao rin mula sa kanilang lungsod ang magmamana nito. Kaya kung maipapasa iyon sa isang tagalabas ay tuluyan na itong mawawala sa kanila. Naunawaan naman ni Ning Qiu ang gustong gawin ni Ruan Yuanzi kaya naman diretsahan na niyang tinanong kung ibig ba nitong sabihin na dapat nilang gambalain ang nangyayari ngayon kay Li Yunxiao. Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Ruan Yuanzi ng oo at saad pa niya na kung hindi raw komportable si Ning Qiu na kumilos ay siya na mismo ang gagawa nito. Kasabay nito ay pinakawalan niya ang kanyang aura at naghanda ng sumalakay. Ngunit sa isang tingin lamang ni Ning Qiu ay agad nitong pinigilan ang kanyang aura. Malamig niyang sinabi na huwag na itong mag-alala dahil pagkatapos ng challenge tournament ay magiging isa na rin sa Red Moon City si Li Yunxiao. Dahil sa mga salitang iyon ay wala nang naisagot si Ruan Yuanzi at napuno na lamang ng galit ang kanyang mukha. Sa mismong oras naman na iyon ay isang matatag na tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Sinabi nitong ang paglitaw ng martial inheritance ng 7 trono ay minsan lamang nangyayari sa loob ng 10,000 taon at isa itong napakalaking oportunidad kaya walang sinuman ang maaaring manggambala rito. Kasabay ng tinig na iyon ay lumitaw sina Jiang Churan at Ruan Hangyo. Agad namang yumuko ang lahat ng tao sa Red Moon City at magalang na binati ang kanilang City Lord. Sa kabilang banda naman ang lahat ng Young Master na naruroon ay labis na nasabik dahil sa unang pagkakataon ay nakita nila ng personal ang isa sa 7 Sect Masters ng Major Forces sa kontinente. Dali-daling ngumiti si Jiang Churan kay Ning Qiu sabay binati ito dahil nakalabas na rin ito mula sa anino ng nakaraan. Magalang namang ngumiti si Ning Qiu at nagpasalamat sa pag-aalala sa kanya ng City Lord. Tumango si Jiang Churan at humarap sa karamihan.
Nagpasalamat siya sa lahat ng naglakbay hanggang Red Moon City upang bigyan siya ng paggalang. Pagkatapos ay inanunsyo niyang tapos na ang pagtitipon sa araw na iyon at maaari nang umalis ang lahat. Idinagdag pa niyang gaganapin ang arena tournament makalipas ang 3 araw kaya hindi na kailangan ang pagpaparehistro ng mga gustong mga sumali. Malugod niyang tinatanggap ang sinumang nais lumahok kaya magkita-kita na lang daw sila doon. Labis namang nagalak ang mga tao at nangakong dadalo sila sa paligsahan. Isa-isa silang umalis sa ilalim ng pangangasiwa ni Ruan Zimao. Alam ng lahat na kailangan ng pag-usapan ng mga pinuno ng Red Moon City ang tungkol sa martial inheritance. Kanina ay hindi makalabas si Jiang Churan dahil sa kaguluhang dulot ni Dongmen Yuan ngunit ngayon ay personal na siyang nagpakita. Ipinakita lamang nito kung gaano kahalaga ang mana ng 7 trono kaya hindi na angkop na manatili pa roon ang mga younger generation. Pagkaalis ng lahat ay agad na nagsalita si Ruan Yuanzi. Sinabi niyang hindi taga Red Moon City si Leon Xiao at kung hahayaan nilang makuha nito ang pinakamataas na martial inheritance ng lungsod ay para na rin nilang ipinakalat sa iba ang kanilang pinakamahalagang pamana. Kalmado namang sumagot si Jiang Churan na nauunawaan niya ang pag-aalala ni Ruan Yuanzi. Gayunpaman ay hindi muna raw mahalagang pag-usapan kung magiging bahagi ba ng Red Moon City si Leon Xiao o hindi. Ang higit na mahalaga raw sa kasalukuyan ay muling lumitaw ang martial inheritance na hindi naipapasa sa loob ng napakahabang panahon. Maaari raw kasi nila itong gamitin bilang pagkakataon upang makuhang muli ang matagal nang nawawalang Supreme Art ng dating City Lord kaya kung padalos-dalos nila itong pipigilan ngayon ay baka hindi na nila muling makuha ang ganitong pagkakataon. Napabuntong hininga na lamang si Ruan Yuanzi at tahimik na umurong sa isang tabi. Samantala bahagya namang nag-alala si Ning Qiu kay Leon Xiao kaya binuksan niya agad ang usapin kung paano maipapasa nito ang Supreme Art sa Red Moon City. Base raw sa kanilang kaalaman ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng 7 trono ang Supreme Art na iyon kaya imposibleng maipasa ito sa simpleng pagtuturo lamang. Napailing naman agad si Ruan Hanggayo sa tanong bago nagwika na hindi iyon ang dapat ikabahala ni Ning Qiu. Ang gusto niya raw na malaman ay kung ano ang tunay na relasyon nito kay Leon Xiao. Para lamang daw kasi sa binatang iyon ay kinalaban nito ang Death God Palace at handa pang makabanggaan ang isang great sovereign na kinakatakutan ng lahat. Walang emosyon namang sumagot si Ning Qiu na walang kinalaman ang usapin na iyon sa relasyon nilang dalawa ni Leon Xiao kaya sagutin lamang daw nila ang kanyang tanong. Idinagdag pa niya na kung gagamit sila ng soul-searching technique upang kunin ng puwersahan ang inheritance sa kaluluwa ni Leon Xiao ay hindi na siya makakapayag kaya sana raw ay hindi yun ang naiisip nilang solusyon. Tumugon naman agad si Jiang Churan na pinakamainam na raw kung maipapasa sa kanila ni Leon Xiao ang Supreme Art sa sarili nitong paraan. Subalit kung wala ng ibang opsyon ay ang soul-searching na lang ang nakikita niyang pinakamabisang paraan. Aminado daw siya na mapanganib ito pero kung maingat nila itong isasagawa sa tulong ng mga 9th rank alchemist ay maiiwasan pa rin nila ang permanenteng pinsala sa kaluluwa ni Leon Xiao. Kumunat naman agad ang noo ni Ning Qiu at mariing tumutol. Nanindigan siyang hindi dapat gamitin ang soul searching kaya mas mabuting humanap ng ibang paraan ang City Lord para hindi sila magkagulo. Sa pahayag na iyon ay hindi na nakapagpigil si Ruan Hanyo kaya pagalit niyang tinawag si Ning Qiu sabay tinanong kung hindi ba sapat ang halaga ng pinakamataas na inheritance ng Red Moon City upang isugal iyon. Ngunit pabalang lamang na sumagot si Ning Qiu kung saan para raw sa kanya ay baliwala lang ang Supreme Art kung ikukumpara sa buhay ni Leon Xiao. Lalo namang nagalit si Ruan Hanggayo sa kawalan ng paggalang ni Ning Qiu sa kanila kaya harapan na niyang tinaong kung sino ba talaga ang babaeng nasa kanyang harapan. Kinatawan ba raw nito ngayon ang Demoness ng Red Moon City o miyembro ng pamilya Ning ng lungsod? Natatawa namang sinabi ni Ning Qiu na kung umaasta siyang Demoness ngayon ay walang makakapigil sa kanya kahit si Jiang Churan. At kung umaasta naman daw siya bilang miyembro ng Ning family ay mas lalong walang magagawa si Jiang Churan gayong ang mga miyembro ng pamilya nila ay walang obligasyon na sundin ang utos ng City Lord. Matapos sabihin ng mga salitang iyon ay naging matamlay ang ekspresyon ni Ning Qiu habang sinasabing huwag siyang pilitin sa mga bagay na buo ang kanyang loob. Umasta man daw siyang Demoness o miyembro ng Ning family ay hindi na mahalaga pa dahil ang susundin niya lang daw na mga utos ng City Lord ay ang makatwiran at alam niyang tama.
Halos manginig naman sa galit si Ruan Hangyo habang nakikipagtalo kaya pumagitna na si Jiang Churan sabay at nagsabi na hintayin na lang muna nila ang paggising ni Li Yunxiao. Kung siya raw ang masusunod ay gusto niyang ang pinakamataas na martial technique ng Red Moon City ay dapat manatili sa lungsod kaya pag-uusapan daw nila ulit ito sa susunod. Napangiti naman si Ning Qiu at pabirong nagtanong kung sino pa ba ang makakatalo kay Li Yunxiao sa arena tournament makalipas ang 3 araw. Biniro pa niya si Ruan Hangyo na malapit na itong magkaroon ng magiging manugang kaya dapat ay mas mabait na ito kay Li Yunxiao ngayon pa lamang. Agad namang sumagot si Ruan Hangyo nang may matinding pagtutol dahil hindi raw siya makakapayag kahit gaano pa kalakas si Li Yunxiao. Bahagya namang ngumiti si Ning Qiu at nagtanong kung balak bang suwayan ni Jiang Churan ang pangako ng Red Moon City sa buong kontinente. Kung ganun ng araw ang mangyayari ay tiyak na pagtatawanan lamang ng buong mundo ang Red Moon City. Sa bangayan naman ng dalawa ay napabuntong hininga na lamang si Jiang Churan dahil pareho niyang hindi kayang saktan ang loob ng mga ito. Sa huli ay sinabi na lang niyang hindi pa naman tiyak kung lalahok nga si Li Yunxiao sa arena tournament. Isa pa ang pagmamana ng martial inheritance ay hindi matatapos sa loob lamang ng 1 o 2 araw kaya malamang ay hindi ito umabot sa paligsahan. Biglang lumiwanag ang mukha ni Ruan Hangyo dahil 3 araw na lamang bago magsimula ang arena tournament samantalang ang isang Supreme Inheritance ay karaniwang inaabot ng mahigit 1 taon bago tuluyang maipasa. Natawa siya at sinabing huwag nang mangarap si Ning Qiu na gawing manugang ng Red Moon City si Li Yunxiao. Hintayin na lamang daw nitong ma-soul search si Li Yunxiao pagdating ng panahon. Hindi naman naagpaawat si Ning Qiu at malamig na sumagot na kung ganoon daw ang sitwasyon ay may susunod pa rin naman na pagkakataon si Li Yunxiao. Hindi naman daw iisang babae lamang ang mayroon sa Red Moon City kaya kung kinakailangan ay maghahanap siya ng isang babae mula sa Ning family upang ipakasal kay Li Yunxiao. Sa huling mga salitang iyong ay tuluyan ng napuno ng galit si Ruan Hangyo kaya tanging pagsigaw na lamang ay paghahaman ng away kay Ning Qiu ang nagawa niya. Si Jiang Churan naman ay pilit na pumipigil dahil alam niyang walang laban ang kanyang asawa at tiyak na mapipilitan siyang sumali kapag naglaban ang mga ito.